kusina ni Lilia sa gitna ng Makati ay higit pa sa isang simpleng kainan. Ito'y isang testamento ng pagpupunyagi at tagumpay. Ang mga dingding nito na pininturahan ng maligamgam na kulay terracotta at pinalamutian ng mga sining ng katutubo ay tila sumasalin sa kwento ng binagmulan nito. Mula sa simpleng kariton sa Quiapo hanggang sa maranyang tiyain ng mga kainan na kinagigiliwan ngayon ng mga Filipino at dayuhan. Sa mga oras ng tanghalian, ang lugar ay puno ng tawanan, bulungan, at ang masarap na amoy ng inihaw na limpo, sinigang na hipon, at, syempre, ang signature nilang adobo ni Nanay, isang resipe na minana at pinayaman sa paglipas ng panahon. Sa isang sulok, malapit sa malaking bintana na tinatanaw ang nagmamadaling mundo ng Ayala Avenue, nakaupo si Andres. Ngayon, siya ay isang matagumpay na arkitekto, may hawak na prestihiyosong posisyon sa isang kilalang firm. Ang kanyang suit ay pinasadya, ang kanyang galaw ay puno ng kumpiyansa, at sa bawat paghigop ng kanyang halo, may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Siya ang pinakamatamis na bunga ng paghihilap ng kanyang ina, ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Sa tuwing nakakakita siya ng mga ngiting nasiyahan sa mukha ng kanyang ina, o naririnig ang papuri ng mga tao sa kusina ni Lilia, pakiramdam niya ay sapat na ang lahat. Ngunit ang araw na yon ay hindi magiging karaniwan. Nagtakip silim, at mula sa matingkad na asul na kalangitan, biglang bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng gulo sa mga kalsada ng Makati. Ang mga naglalakad ay nagmamadali, ang mga sasakyan ay bumubusina, at ang ingay ng ulan na humahampas sa bubong ay tila nagpapahiwatig ng isang paparating na kaguluhan. Sa ilalim ng malaking tolda sa harap ng kusina ni Lilia, isang matandang lalaki ang nagkubli. Ang kanyang anyo ay payat at basang-basa, ang kanyang balikat ay nakakuyom, at ang kanyang mga kasuotan ay kunit at marumi. Ang kanyang mukha ay butas, may malalim na mga kunot, at ang kanyang mga mata ay nanlalalin, puno ng malalim na kalungkutan na tila ba ay may dinalang pasanin ng buong mundo. Siya ay isa sa maraming pulubi na nakikita ni Andres araw sa syudad, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang matanda ay tila mas lalong nakakaawa. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa loob ng restaurant, sa mainit at masaganang tanawin, na tila isang kaluluwang nawawala na pinagmamasdan ang paraiso na hindi niya maaaring abutin. Isang kurot ng awa ang naramdaman ni Andres sa kanyang puso. Ito ay isang damdamin na minana niya sa kanyang ina, ang walang iimbot na kabaitan na pinanday ng matinding pagsubok. Kawawa naman, bulong niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang mga tagumpay, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanilang pinanggalingan, ang Quiapo, kung saan ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Tumayo si Andres, at sa gitna ng mga nagtataka at nagbubulungan, lumakad siya patungo sa pintuan. Pinuksan niya ito at lumabas sa labas ng tolda, sa gitna ng ambon ng ulan. Ginoo, tawag niya sa matanda. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit malinaw. Ang matanda ay tila nabigla, napakurap ang kanyang malungkot na mga mata, at tiningnan si Andres. Pumasok po kayo. Kumain po kayo. Ang matanda ay tila hindi makapaniwala. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang sinseridad sa mukha ni Andres ay nakahikayat sa kanya. Dahan, yumuko siya bilang pagkilala at pumasok sa loob. Ang kanyang pagpasok ay nagdulot ng bahagyang pagtigil sa mga galaw ng ibang kumakain. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay nag-aalangan.
Ngunit ang karamihan ay tiningnan lang siya ng may awa, o minsan ay dismaya. Isinandal ni Andres ang matanda sa isang bakanteng mesa, malayo sa sentro, at sinabihan ng isang waiter na bigyan ito ng pinakamasarap na adobo ng kanilang restaurant, kasama ang isang basong tubig. Habang naghihintay ang matanda, na ang mga kamay ay nanginginig sa lamig at gutom, bumukas ang pintuan ng kusina. Lumabas si Lilia. Sa edad na ngayon, siya ay mas matikas at mas eleganteng tignan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang suot niyang barong Tagalog na kulay krem ay nagbigay ng dignidad sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata, bagaman may marka na ng karanasan, ay kumikinang pa rin sa sigla at kabaitan. Naglakad siya patungo sa isang pamilya na parokyano. Dala ang isang mainit na plato ng adobo, handang ipagmalaki ang kanyang signature dish. Ngunit bago pa niya marating ang mesa, ang parokyano, nagtama ang kanyang paningin sa matandang nakaupo sa sulok na inanyayahan ni Andres. Isang malalim na, nakakatakot, nakatahimikan ang bumaba sa buong silid na parang ang oras mismo ay uminto. Ang matanda ay nanlalaki. Ang mga mata, ang kanyang bibig ay nakanganga. Ang parehong takot at pagkilala ay sabay na sumilay sa kanyang nanlalalim na mga mata. Si Lilia naman, na sa isang iglap lang ay masigla, ay biglang namutla. Ang kulay rosas sa kanyang pisngi ay nawala at ang kanyang mga labi ay naninginig. Ang kanyang hawak na plato ng adobo ay kunting dumula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Klang! Ang ingay ng basad na plato na sinundan ng tunog ng kumalat na salsa at kanin sa marmo na sahig ay parang putok ng baril sa nakakabinging katahimikan. Nanay! Sigaw ni Andres na mabilis na lumapit sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Lilia. Ito ay nakatuon sa matanda. Sa pagitan ng pagkaawa at pagkabigla, may lumabas na isang pamilyar na anino. Ang huling beses niyang nakita ang mukhang iyon ay sa isang lumang litrato na sinunog ng kanyang inang matagal na. Ngunit ang hugis ng panga, ang matalim na ilong, at ang malungkot na mga mata, hindi maaring magkamali. Ang nakaupong matanda, nang ngayon ay halos hindi na makahina, ay siya nga. Si Marco. Ang dating Marco, na puno ng ambisyon at kagandahan na nagwasak sa puso ng kanyang ina, ay isa na ngayong durog na kaluluwa, na halos hindi na makikilala sa kanyang dating anyo. Ang tingin niya ay nakapako sa mukha ni Lilia, sa mga matang minsan niyang silinta, sa mukha ng babaeng minsan niyang sinila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ng pagsisisi, at ng isang walang katapusang pagnanais na bumalik sa lakaran. Naramdaman ni Andres ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, hindi lamang galit, kundi isang halo ng pagkamuhi at dismaya. Ang matandang iyon, ang walang kwentang taong iyon, ang kanyang ama. Ang kanyang ama na tinalikuran sila. Ang kanyang ama na bumalik sa kanilang buhay bilang isang pulubi. Ang sakit na dinulot nito sa kanyang ina ay muling sumiklab sa kanyang puso. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyong, handang sumabog. Si Lilia, bagaman nanginginig, ay dahang lumapit kay Andres. Ang kanyang kamay ay mahinahon na humawak sa bisig ng kanyang anak, isang tahimik na babala. Sa kanyang mga mata, ang galit at pagkabigla ay naghalo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakasulat na isang matinding kalungkutan, ang sakit ng mga sugat na inakala niyang matagal nang naghilom. Ang mga alaala ng Batangas, ng Maynila, ng Kapaitan, ay muling nagtulak sa kanyang isip. Ang silid
ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng mga puso, ang malakas na buhos ng ulan sa labas, at ang hindi nasabing mga tanong na nakasabit sa hangin. Ano ang nagdala sa kanya sa kanilang pintuan? Bakit ngayon? At paano nila haharapin ang multo ng kanilang nakaraan na biglang nagpakita sa pinakamaliit nilang inaasahan? Sa nakakabinging katahimikan ng kusina ni Lilia, habang nakatitig siya sa mata ng matandang Marco, ang mundo sa paligid ni Lilia ay tila naglaho. Ang ingay ng basag na plato, ang bulungan ng mga tao, ang nagpupulos na galit sa mga mata ni Andres, lahat ay nagbisto lang, alimuong. Sa isang iglap, bumalik siya sa isang panahon kung saan ang kanyang puso ay puno pa ng pangarap, kung saan ang dagat ng Batangas ay saksi sa isang pangakong nauwi sa bangungot. Ang San Juan, Batangas. Taalaala ni Lilia, ito ay laging kulay bughaw at ginto. Ang bughaw ng malawak na karagatan na humahalik sa baybay, at ang ginto ng sumisikat na araw na sumisilip sa mga puno ng nyog. Sa tuwing umaga, ang hangin ay puno ng amoy ng alat, ng sariwang huling isda, at ng sariwang kape mula sa maliit nilang kubo. Ang tunog ng mga alon na humahambas sa dalampasigan ay ang kanyang lulaydi, at tanghuni ng mga ibon ang kanyang gumigising. Ang mga baka ay nakalinya sa dalampasigan. Ang kanilang mga pakpak ay handang lumayag sa anumang sandali. Ito ang kanyang mundo, payapa, at walang kapintasan, malayo sa ingay, at gulo ng lungsod. Si Lilia, sa panahong iyon ay kasing sariwa ng sariwang semoy ng hangin sa dagat. Ang kanyang balat ay kayo mangging kaligatan, mula sa araw, at dagat. Ang kanyang buhok ay mahaba, at itim, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, at walang muwang na pag-asa. Siya ay hindi isang kagandahan sa pamantayan ng syudad, ngunit ang kanyang ngiti ay nakakahawa, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kagalakan. Mula pagkabata, ang kusina ang kanyang kaharian. Ang amoy ng bawang, sibuyas, at sariwang luya ay musika sa kanyang ilong. Ang kanyang ina, isang mahusay na tagapagluto, ang nagturo sa kanya ng mga sikreto ng lasa, kung paano paghaluin ang mga sangkap upang makalikha ng mga pagkaing nagpapainit sa kaluluwa. Ang kanyang adobo, bagaman simple, ay sikat sa buong baryo na madalas niyang ipinamamahagi sa mga kapitbahay o sa mga mangingisdang pagod galing sa laot. Ang buhay niya ay simple. Magluto para sa pamilya, tumulong sa pagbebenta ng isda sa palengke, at maglibang sa dalampasigan kasama ang mga kaibigan. Hindi niya kailanman naisip ang buhay sa labas ng San Juan. Hanggang sa dumating si Marco. Hindi siya taga roon. Siya ay isang binata mula sa Maynila, may matikas na tindig, matatalas na mata, at isang ngiting kayang punawin ng puso ng sinuman. Isang arkitekto, anya, na naroon upang mag-aral para sa isang malaking proyekto ng tourist development na magpapabago raw sa San Juan. Sa simula, si Marco ay tila isang dayuhan, isang buwite na gustong kainin ang katahimikan ng kanilang baryo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang tingin ni Lilia sa kanya. Unang beses silang nagkita sa palengke. Si Lilia, abala sa pagtatawad ng presyo ng isda, ay hindi napansin ang matangkad na binata na nakatayo sa likuran niya. Pinagmamasdan siya. Sariwang isda. Ale! Sigaw niya sa isang matandang babae. Nagkatinginan sila ni Marco. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maganda ang iyong ngiti, sabi niya, at agad na mula ang pisngi ni Lilia. Mula noon, madalas nang makita si Marco sa palengke,
Hindi upang mamili, kundi upang tanawin si Lila. Minsan, susundan niya ito sa dalampasigan, magkukwento tungkol sa Maynila, ang matatayog, nagusali, ang mga ilaw sa gabi, ang buhay na puno ng pagkakataon. Si Lilia, na hindi pa nakakarating sa syudad, ay nakikinig ng may pagkamangha. Hindi ka dapat nagpapakapagod dito, Lilia, sabi ni Marco, isang araw, habang nakaupo sila sa buhangin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang galing mo magluto. Ang mga pagkain mo, masarap pa sa mga restoran sa Maynila. Sayang ang talento mo dito. Namula si Lilia. Dito lang ako masaya, Marco. Ngunit si Marco ay may ibang plano. Poon sa Maynila, makakapagtayo tayo ng sarili nating kainan. Hindi mo na kailangan magbilag sa araw, mangisda. Magbibigyan kita ng magandang buhay, Lilia. Isang buhay na hindi mo mararanasan dito. Pinigyan niya si Lilia ng mga pangarap. Mga pangarap na nakabalot sa matamis na salita at mga pangako ng isang kinabukasan na puno ng kasaganahan. Ipinipinta niya ang larawan ng isang buhay na malayo sa kahirapan, kung saan ang kanyang mga kamay, na sanay sa paglilinis ng isda at paghihiwa ng gulay, ay hahawak na ng mga menu at magdidirekta ng mga chef. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing ikinukuwento niya ang kanyang mga ambisyon, ang kanyang mga plano. Para kay Lilia, si Marco ay hindi lang isang lalaki, kundi isang bintana sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na posible. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang talento sa pagluluto, ang kanyang busilak na puso, lahat ng ito ay labis na hinangaan ni Marco. Sa kanyang mga mata, si Lia ay isang diamanteng hindi pa nalililok at siya ang magiging formal na maglililok nito. Ngunit hindi lahat ay sumasang ayon sa kanilang pag-iibigan. Si Nanay Aling Rosa, isang matandang tindera ng isda, na katuwang ng ina ni Lilia sa palengke, ay madalas na umungol habang nagtitimbang ng isda. Ang mga tada, "Syudad, Lilia," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng karanasan, iba ang hangin na nilalanghap kaysa sa atin. Iba ang kanilang bituka. Baka hindi ka mahiyang doon. Baka ang mga pangako ay hangin lang. Si Lilia ay ningiti lamang at magpapaliwanag. Mabait po si Marco, Nanay Aling Rosa. Totoo po ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang isip ay bulag sa anumang pag-aalinlangan. Siya ay nagtitiwala ng lubos sa bawat salita ni Marco, sa bawat pangako na lumalabas sa kanyang bibig. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, at mga bituin na tila kumikinang para sa kanila, lumuhod si Marco sa buhangin, sa tabi ng dagat. Ang tunog ng mga alon ay ang kanilang musika, at ang liwanag ng buwan ang kanilang tanglaw. Lilia, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Pakakasalan mo ba ako? Samahan mo ako sa Maynila. Itatayo natin ang sarili nating pamilya, ang sarili nating pangarap. Sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman maghihirap. Para kay Lilia, walang maalinlangan. Ang kanyang puso ay tila lumulutang sa tuwa. Si Marco ay ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa. Ibigay man niya ang kanyang buhay para kay Marco, ay gagawin niya. Opo, Marco, sagot niya, habang tumutulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang pisngi. Opo. Sa sandaling iyon, ang dagat, ang buwan, at ang mga bituin ay naging saksi sa isang sumpa. Isang sumpa ng pag-ibig na kasing lalim ng karagatan at kasing liwanag
ng mga bituin. Isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon nagtatago ang mga butil ng alinlangan, ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo, at ang hindi nasabing babala na ang mga pangarap ng isang tao ay maaaring maging bangungot ng iba. Sa isip ni Lilia, si Marco ay ang kanyang prinsipe, ang kanyang tagapagligtas. Sa isip ni Marco, si Lilia ay isang pag-asa, isang bagong simula, isang pwedeng ilantad sa mundo. Muling nagbalik si Lilia sa kasalukuyan sa tunog ng ulan at sa basag na plato. Ang matandang Marco, sa harapan niya ay hindi na ang binatang nagbigay sa kanya ng mga pangarap. Ngunit ang sakit ng pangakong napako ng pag-ibig na sinira ay muling sumiklab sa kanyang puso. Ito ang simula ng lahat, ang sandaling ipinagpalit niya ang payapang dagat ng Batangas sa magulong syudad ng Maynila. At ngayon, matapos ang lahat narito siya, masagluhaan at halos hindi na makikilala. Ang nakaraan ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang multo na bumalik upang maningil. Muling nagbalik si Lilia sa kasalukuyan, sa tunog ng ulan at sa basag na plato. Ang matandang Marco sa harapan niya ay hindi na ang binatang nagbigay sa kanya ng mga pangarap. Ngunit ang sakit ng pangakong napako ng pag-ibig na sinira ay muling sumiklab sa kanyang puso. Ito ang simula ng lahat, ang sandaling ipinagpalit niya ang payapang dagat ng Batangas sa magulong syudad ng Maynila. At ngayon, matapos ang lahat, narito siya, basag, luhaan, at halos hindi na makikilala. Ang nakaraan ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang multo na bumalik upang maningil. Ang Maynila. Tasimula, ito ay isang manghang tanawin para kay Lilia. Ang matatayog, nagusali na tila umabot sa ulap, ang mga ilaw na kumikinang sa gabi, ang walang humpay na dali ng mga sasakyan at tao lahat ay kabaligtaran ng tahimik na San Juan. Ang malaki at maranyang kondominium, unid ni Marco, sa Makati, ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Batangas. Mga gamit na hindi niya nakita kailanman, mga kulti ng seda, makindam na sahig, at malalaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng isang lungsod na walang tulog. Sa mga unang linggo, puno siya ng pagkamangha at kagalakan. Si Marco ay masigasig na ipinakita sa kanya ang lahat. Ipinasyal siya sa mga mouse, dinala sa mga magagarang kainan, at ipinangako ang isang buhay na puno ng ginhawa. Dito, Lilia, hindi ka na maghihirap, sabi niya, abang magkahawak ang kanilang kamay, tinitingnan ang ilaw ng lungsod mula sa kanilang bintana. Dito, magkakaroon tayo ng lahat. Wala. Ngunit ang kasiglahan ay unting napalitan ng pananahimik. Ang matamis na simoy ng dagat ay napalitan ng usok ng tambutso. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng busina ng mga sasakyan, at ang mainit na yakap ng komunidad ay napalitan ng malamig na pagmamadali ng mga tao. Sa umpisa, ginawa ni Lilia ang lahat upang makibagay. Nag-aral siyang magluto ng mga masarap na putay sa kanilang modernong kusina. Sinubukan niyang magsuot ng mga mamahaling damit na binili ni Marco, at sumama siya sa mga okasyon kung saan nakikipag-ugnayan si Marcos sa kanyang mga kasamahan. Subalit, sa kabila ng lahat, nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam na hindi siya nabibilang. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paglilinis ng isda at paghihiwa ng gulay, ay tila naninigas sa paghawak ng mga baso ng alak at pagkain. Ang kanyang simpleng pagkatao ay tila nalulunod sa artificial na mundo ng mga negosyante at politiko. Ang mga ngiti ay hindi totoo. Ang mga pag-uusap ay walang laman, at ang mga relasyon ay batay sa kapakinabangan. Si Marco, nasa simula ay masikap na kasama niya,
ay unting nawawala. Ang kanyang mga proyekto ay naging mas komplikado, mas malalaki, at mas matagumpay. Ang kanyang oras ay unting inubos ng trabaho, ng mga pulong sa gabi, at ng mga hapunan kasama ang mga kliyente. Ang kanyang ngiti ay nagiging bihira, ang kanyang mga yakap ay nagiging maikli, at ang kanyang mga mata ay tila laging malayo, lumilipad sa mga pangarap na mas malaki pa. Ang mga gabing nagluluto si Lila ng kanyang paboritong adobo ay madalas na nauuwi sa iisa. Pasensya na, mahal. May meeting pa ako. Kailangan ko pang tapusin ang blueprint na ito. O umuwi ka na, Lila. Matutulog na lang ako. Ang kanyang mga salita ay tila bumubuo ng isang pader na unting naghihiwalay sa kanila. Doon na pumasok si Isabela. Isang arkitekto rin, kasosyo ni Marco sa kanyang lumalaking negosyo. Si Isabela ay ang larawan ng kagandahan at talino sa mundo ng Maynila. Matangkad, may maayos na buhok, at mga matatalas na mata na tila kayang tumagos sa bawat pader. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang bawat salita ay may tibang. Siya ay hindi lamang isang kasamahan sa trabaho. Siya ay isang simbolismo ng mundo na pinapangarap ni Marco. Ang mundo ng kapangyarihan, ang karangyaan, ng walang katapusang ambisyon. Sa mga okasyon, madalas silang magkasama. Si Marco at Isabela, na tila isang perpektong pares, habang si Lia ay nakaupo sa isang sulok, isang anino na pinagmamasdan ng kanyang asawa na unting inaanod ng agos. Ang mga tawag sa telepono ni Isabela kay Marco ay naging mas madalas. Ang kanilang mga hapunan sa labas ay naging mas pribado. Ang mga gabi ni Marco sa opisina ay naging mas mahaba, madalas na uuwi sa pagtulog sa bahay ni Isabela o sa isang hotel malapit sa trabaho. Ang mga paliwanag ni Marco ay naging mas manipis, mas walang katotohanan. Ngunit si Lilia, na puno ng asa at pagmamahal, ay pilit na naniniwala. Siya ay nagdasal, naghintay, at umaasa na babalik si Marco sa kanya, sa kanilang simple, ngunit tunay na pagmamahalan. Hanggang sa isang araw, natuklasan ni Lilia na siya ay nagdadalang tao. Isang bagong buhay. Isang munting pag-asa. Sa kanyang puso, naniwala siyang ito ang magiging tulay na magkokonekta muli sa kanila ni Marco, ang magpapanumbalik sa pagmamahalan na tila nawala. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang liwanag ng pag-asa ang sumilay. Ipinagmalaki niya kay Marco ang balita, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ngunit ang reaksyon ni Marco ay hindi ang kanyang inaasahan. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang pag-aalala, pagkatapos ay pagkalina. Buntis ka? Ang kanyang tanong, ang kanyang boses ay malamig, na tila ang balita ay isang sumpa, hindi isang biyaya. Opo, Marco, sagot ni Lilia, ang kanyang ngiti ay unting nawawala. Pagkakaroon na tayo ng pamilya. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Isang bata. Ngayon, Lilia, hindi ito ang tamang panahon. Ang dami kong proyekto, ang dami kong plano, isa lang itong pabigat. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga hindi nasabing hinanakit, ang mga nabasag na pangarap, ang lahat ay sumabog. Pabigat. Sigaw ni Lilia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Ito ang bunga ng pagmamahalan natin. Ito ang pangarap na ibinangako mo sa akin. Ang pangarap ko ay hindi ito. Lilia. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang pangarap ko
ay ang maging pinakamatagumpay na arkitekto sa bansa. Ang pangarap ko ay ang makasama si Isabela. Ang makasama ang mga taong makakatulong sa akin na abutin ang aking mga ambisyon. Hindi isang babaeng taga, probinsya, na magiging hadlang sa aking pag-unlad. Ang mga salita ni Marco ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Lilia. Ang lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-asa, lahat ng pangarap ay unting naglaho sa isang igla. Ang Marco na minahal niya, ang Marco na nagbigay sa kanya ng mga pangako, ay wala na. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang estranghero, isang halimaw na puno ng ambisyon at walang puso. Umalis ka, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig na malamig. Umalis ka sa bahay na ito. Hindi ka na nabibilang dito. Hindi ka nakasama sa aking buhay. Piliin mo kung anong gusto mo, pero hindi na ako bahagi niyan. Paano ang bata? Pulong ni Lilia. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos sa kanyang pisngi. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Bahala ka sa buhay mo. Bahala kayong dalawa. Sigaw ni Marco habang ipinagtutulakan siya palabas ng pinto. Hindi ko kayo kailangan. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng isang lungsod na walang habag, si Lilia ay nag-iisa. Ang kanyang tiyan ay unting lumalaki, ang kanyang puso ay basag na basag. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa bawat pagdaan ng kotse, sa bawat pagtawa ng mga tao sa daan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumakap sa kanya. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila nangungutya sa kanyang kalungkutan. Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan, at wala siyang sinumang mapagkakatiwala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pangarap ay naging bangungot. Ang kanyang pag-ibig ay naging abo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tanong lamang ang nasa isip ni Lilia. Paano siya magpapatuloy? Paano niya ililigtas ang kanyang sarili at ang batang nasa kanyang sinapupunan sa kapalarang tila nakatakda na sa kanya? Ang Maynila, ang siyudad na nangako ng pag-asa, ay siya ring umukit ng pinakamalalim na sugat sa puso ni Lilia. Iniwan, nawalan, at nagdadalang tao, naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga abalang kalye. Ang kanyang mga paa ay namamaga, ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom, at ang bawat humahangmos na tao ay tila hindi nakakakita sa kanya o sadyang ayaw lang makakita. Ang mga ilaw ng syudad na dating nagbigay sa kanya ng pagkamangha ay ngayon tila nangungusya sa kanyang kapigatian. Naging malamig at walang kaluluwa ang Maynila sa kanyang mga mata, isang higanteng halimaw na lumamon sa kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Lila sa loob ng syudad. At tutulog siya sa mga bangko ng parke, sa ilalim ng mga tulay o kung saan man siya abutan ng dilim. Humihingi siya ng kaunting pagkain, ng tubig, ng kahit anong makakaya niyang makuha mula sa mga dayuhan. Ang kanyang damit ay naging gusgusin. Ang kanyang buhok ay naging buhaghag at ang dating ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at pag-asa. Ang kanyang tanging lakas ay ang munting buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon sa bawat pumaga. Kahit pa ang bawat paghinga ay tila isang pasanin. Isang hapon, matapos ang isang matinding pag-ulan, habang papalubog na ang araw, napadpad si Lila sa isang lugar na kakaiba sa lahat ng kanyang napuntahan sa Maynila.
Hindi ito ang malalaking gusali ng Makati ni ang mga mamahaling tindahan ng Ortigas. Ito ay ang Quiapo. Isang lugar na puno ng buhay, ng kulay, at ng matinding ingay. Ang mga boses ng mga nagtitinda ng herbal na gamot, ang mga nagsasabi ng kapalaran ng mga namamalimos, at ng mga deboto ay nagsama-sama sa isang simfony ng kaguluhan. Ang amoy ng insenso, ang pritong pagkain, at ng sariwang bulaklak ay naghahalo sa hangin. Sa bawat sulok, may makikita kang nagdarasal, may nagtitinda, may nangangahap. Ito ay isang mikukos ng Pilipinas, kung saan ang pananampalataya at pagpupunyagi ay nagtatagpo. Para kay Lilia, ang Quiapo ay tila isang oasis sa gitna ng kanyang kalungkutan. Sa kabila ng kaguluhan nito, mayroon itong init at pagiging totoo na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kayang makayanan ang lahat. Ang matinding gutom, ang matinding pagod, at ang kawalan ng tulog ay humantong sa kanya sa gilid ng pagbagsak. Habang naglalakad siya sa gitna ng makitot na daanan, ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang mga paa ay nanghina. Aba, dahan, dahan. Isang matandang tinigang narinig niya bago pa man siya tuluyang bumagsak. Isang pares ng matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. Pinigilan siyang bumulagta sa sahig. Napalingon si Lilia at nakita niya ang isang matandang babae. May maliit na tindahan ng mga bulaklak na sambaggita at iba pang mga palamuti. Ang matandang babae ay may bilugang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng pag-unawa. Ang kanyang mga kamay ay kulubot, ngunit may init na tila kayang magbigay ng ginhawa sa sinumang may sakit. Si Nanay Remedios. Gutom ka, Ainin, di ba? Tanong ni Nanay Remedios, hindi naghihintay ng sagot. Halika, dito ka muna sa tindahan ko. Mukhang may dala ka ring bata sa loob. Sa mga salitang iyon, pakiramdam ni Lilia ay bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Walang paghuhusga, walang pag-alinlangan, anging dalisay na awa at pag-unawa. Binigay ni Nanay Remedios sa kanya ang kaunting kanin at adobo na baon nito para sa hapunan kasama ang isang basong tubig. Sa bawat subo ni Lilia, unti-unting bumalik ang kanyang lakas at kasabay nito, ang kanyang luha ay bumuhos ng walang tigil. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang pag-iibigan kay Marco, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang matinding pagbagsak. Nakikinig lang si Nanay Remedios habang hinahaplos ang kanyang likod. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, akala mo masarap ang lasa, pero bigla kang babagsakan ng pait. Pero ang importante, bumabangon ka. Dahil may buhay na nakasala sa'yo. Mula noon, si Nanay Remedios ang naging anghel de la guardia ni Lilia. Pinatuloy niya ito sa kanyang maliit na kubo sa loob ng Quiapo, sa likod ng kanyang tindahan. Simple lang ang pamumuhay, pero puno ng pagmamahalan at pag-aaruga. Tinuruan ni Nanay Remedios si Lilia ng mga paraan upang mabuhay sa Quiapo. Mula sa pagtitinda ng sambaggita, ng maliliit na rosaryo, hanggang sa pagluluto ng simpleng pansit at kakanin para ibenta sa mga naglalakad. Ang mga kamay ni Lilia, na sanay sa pagluluto, ay mabilis na nakahanap ng bagong gamit. Sa bawat araw, natutunan niyang muling bumangon, muling magtiwala sa kanyang sarili, at muling magkaroon ng pag-asa. Ang mga tao sa Quiapo, bagaman mahirap, ay may mga puso na mangginto. Sila ay isang komunidad na nagtutulungan, nagbibigayan,
at nagmamahalan. Ito ang tunay na bayanihan. Dumating ang araw na ipinanganak ni Lilia ang kanyang anak. Sa isang maliit na ospital sa Quiapo, sa gitna ng matinding hirap at sakit, lumabas ang isang sanggol na malusob. Sa unang pagtingin pa lang ni Lilia sa kanyang anak, alam niyang dapat siyang maging malakas. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng pagdurusa ay naglaho nang makita niya ang inosenteng mukha ng kanyang anak. Anong ipapangalan mo sa kanya, Ineng? Tanong ni Nanay Remedios na nasa tabi niya. Napangiti si Lilia habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Andres po, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Andres. Dahil ipinanganak siya sa gitna ng pagsubok ng laban. Sana maging malakas siya, matapang, at maging inspirasyon sa iba. Tulad ni Andres Bonifacio, lumaki si Andres sa Quiapo, sa piling ng kanyang ina at ni Nanay Remedios at ang buong komunidad. Pagaman mahirap ang kanilang pamumuhay, hindi nagkulang si Andres sa pagmamahal. Si Lilia ay nagtatrabaho ng walang digil, nagtitinda ng pagkain, naglalaba, naglilinis, makapagbigay lang ng maayos na buhay sa kanyang anak. Ang adobo ni Lilia, na dating paborito ng mga mangingisda sa Batangas, ay naging paborito ngayon ng mga deboto at manggagawa sa Quiapo. Ang kanyang maliit na kariton ay unting naging tanyag, at ang mga tao ay pumipila para lang matikman ang kanyang luto. Ngunit hindi nagtagal, isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay ni Lilia. Nagtasakit si Andres. Mataas na lagnat, ubo at sipon. Dahil sa kawalan ng pera para sa doktor at gamot, lumala ang kalagayan ng bata. Sa bawat pag-ubo ni Andres, pakiramdam ni Lilia ay dinudurog ang kanyang puso. Hindi niya kayang mawala ang kanyang anak, ang kanyang tanging pag-asa. Doon, muling nagpakita ang tunay na diwa ng Quiapo, ang tunay na bayanihan. Nang malaman ng komunidad ang kalagayan ni Andres, agad silang kumilos. Si Nanay Remedios ang nanguna, naglibot sa buong palengke, humihingi ng tulong. Ang mga nagtitinda ng prutas ay nagbigay ng kaunting pera, ang mga nagtitinda ng isda ay abuloy ng huling isda. Ang mga mananahi ay nagbigay ng pirasong tela para ibenta. May nagbigay ng dugo, may nagdasal ng buong puso sa simbahan ng Quiapo. Ang lahat ay nagkaisa, hindi para sa sarili, kundi para sa isang ina at sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng samang tulong ng komunidad, nadala si Andres sa ospital. Sa loob ng ilang araw, lumaban si Andres para sa kanyang buhay at sa huli, siya ay nagtagumpay. Unting bumalik ang kanyang lakas at ang kanyang ngiti ay muling sumilay. Sa gabing iyon, habang hawak ni Lilia ang natutulog niyang anak, dumalaw si Nanay Remedios. Salamat po, Nanay. Bulong ni Lilia, ang kanyang mga luha ay tumutulo. Salamat po sa inyong lahat. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilita ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Hindi mo kailangan magpasalamat, Ineng, sagot ni Nanay Remedios, habang hinahaplos ang ulo ni Andres. Ang buhay ay parang dagat. May oras na tahimik, may oras na maalon. Pero sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na kulay ng tao. Hindi mo kailangan mag-isa. Mula sa karanasang iyon, naging matibay ang puso ni Lilia. Ang dating takot at kahinaan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tinalikuran niya ang pagiging biktima. Ipinangako niya sa kanyang sarili
na hindi na niya kailanman hahayaan ang sinuman o ang anumang bagay na sakta ng kanyang anak. Hindi na siya babalik sa pagmamahal na puno ng kasinungalingan ni sa pangarap na walang laman. Ang kanyang pangarap ay si Andres. Ang kanyang pangarap ay ang magbigay ng magandang buhay sa kanyang anak, isang buhay na puno ng pagmamahal, dangal at katotohanan. Ang kanyang kusina, ang kanyang kariton, ang kanyang mga kamay, ang lahat ay magiging sandata niya para sa kinabukasan. Sa Quiapo, natagpuan ni Lilia hindi lamang ang pag-asa, kundi ang kanyang tunay na sarili. Mula sa abon ng kanyang nakaraan, sisikat ang isang bagong Lilia, isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak at para sa kanyang sariling kapalaran. Ang init ng Quiapo ang naging panggatong sa apoy ng kanyang pagpupunyagi. Ang paggaling ni Andres ang nagpatigas sa puso ni Lilia, hindi sa galit, kundi sa isang matitinag na determinasyon. Ang bawat haplos niya sa buhok ng kanyang anak ay paalala ng kanyang panata. Hindi na siya muling magpapabaya. Hindi na niya hahayaan ng sinuman na sakta ng kanyang pamilya. Ang init ng komunidad ng Quiapo ang naging panggatong sa kanyang muling pagsisimula. Mula sa maliit na kubo ni Nanay Remedios, nagsimulang muling magluto si Lilia. Hindi na para lang sa pamilya, kundi para sa mga kapitbahay, sa mga manggagawa sa konstruksyon na nagtatrabaho, sa malapit, at sa mga deboto na pumupunta sa Quiapo Church. Ang kanyang lumang kariton na pininturahan ng sariwang kulay at may maliit na tolda para proteksyon ang naging kanyang unang restaurant. Sa umaga, inihahanda niya ang kanyang mga lutuin, mainit na lugaw na may toko at baboy para sa almusal, masaganang pansit canton o bihon gisado para sa tanghalian, at syempre, ang kanyang adobo, na ngayon ay mas pinayaman pa sa lasa ng karanasan at pagmamahal. Ang mga paboritong putahe niya sa Batangas ay ngayon ay binigyan ng bagong buhay. Sa gitna ng syudad, inihahanda ng may parehong aaruga at atensyon sa detalye. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa lutuin ni Lilia. Ang mga manggagawa, na sanay sa simpleng pagkain, ay natikman ng kakaibang init at kaluluwa sa bawat subo. Ang kanyang adobo ay hindi lamang karne na may toyo at suka. Ito ay may kasamang kwento, isang pagmamahal na inihanda para sa bawat isa. Ang kanyang sinigang na hipon na puno ng asin at alat ay tila nagpapawi ng pagod at nagbibigay ng ginhawa sa mga gutom na tiyan. Ang pansit canton niya na may siksik na sahog at tamang halo ng lasa ay naging paboritong merienda ng mga estudyante at call center agents. Si Lilia, na may ngiti sa labi at maligam na pagbati sa bawat customer, ay mabilis na naging paborito ng Quiapo. Mula sa kanyang kariton, hindi lamang pagkain ng ibinibigay niya, kundi isang pakiramdam ng pagiging pamilya. Ang maliit na kita mula sa kariton ay inipon ni Lilia ng buong tiyada. Sa tulong ni Nanay Remedios at ng ilang mga kaibigan sa Quiapo, nakahanap sila ng isang maliit na pwesto malapit sa simbahan na maaaring gawing isang permanenteng kainan. Ito ay maliit, may iiyang lamesa at bangko, ngulit ito ay sariling kanya. Pinangalanan niya itong kusina ni Lilia, isang simple, ngunit makahulugang pangalan na sumasalamin sa kanyang paglalakbay. Ang pagbubukas ng kusina ni Lilia ay isang selebrasyon ng buong komunidad. Nagdala sila ng mga bulaklak, alay ng dasal, at ang bawat isa ay tila bahagi ng kanyang tagumpay. Ang kusina ni Lilia ay hindi lang isang restaurant. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan ang bawat isa ay welcome, kung saan ang bawat pagkain ay inihanda ng may pagmamahal, at kung saan ang mga kwento at tawanan ay nagsasama sama sa bawat kainan. Si Andres, na lumalaki sa loob ng Quiapo, ay naging
saksi sa pagpupunyagi ng kanyang ina. Nakita niya kung paano nagsisikap si Lilia mula umaga hanggang gabi, kung paano ito naghahanda ng pagkain, kung paano ito nakikipag-usap sa mga customer, at kung paano ito nag-aalay ng oras para sa kanya. Ang pagmamahal ni Leila sa kanyang anak ay walang anggan. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay inilalaan para sa kinabukasan ni Andres. Mag-aral ka ng mabuti, anak. Ang lagi niyang paalala. Yan ang tanging kayamanan na hindi kailanman maaagaw sa'yo. Hindi ko kayo hahayaang dumanas ng paghihirap na dinanas ko. Si Andres ay isang matalinong bata na may likas na hilig sa pag-aral. Sa tulong ng kanyang ina at ng ilang mga pabor mula sa mga kaibigan sa komunidad, nakapasok siya sa magandang paaralan. Siya ay lumalaki na may malasakit na tila minana niya sa kanyang ina at sa komunidad ng Quiapo. Ang kanyang mga grado ay mataas at ang kanyang mga guro ay laging nagpapahayag ng paghanga sa kanyang katalinuhan at kagandahang asal. Sa mga gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa kusina ni Lilia, tutulungan ni Lilia si Andres sa kanyang mga aralin, kahit papagod na pagod. Para kay Lilia, ang bawat tagumpay ni Andres ay higit pa sa anumang kayamanan. Ito ang patunay na ang kanyang pagpupunyagi ay hindi na sayang. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang kinabukasan. Samantala, sa kabilang dako ng Maynila, sa mga matatayog na gusali ng Makati, patuloy ang pag-angat ni Marco. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng tagumpay sa mundo ng arkitektura. Kasama si Isabela, na ngayon ay hindi lamang kasosyo kundi tila anino na ng kanyang buhay. Bumuo sila ng isang imperyo na puno ng karangyaan. Ang mga balita tungkol sa kanyang malalaking proyekto, sa kanyang mga gantimpala, at sa kanyang marangyang pamumuhay, ay paminsan-minsan ay nakakarating sa Quiapo. Maririnig ni Lilia ang mga tsismis mula sa mga tindera o makikita ang kanyang larawan sa mga lumang pahayagan na iniiwan sa mga mesa ng kainan. Ngunit ang Marco na ipinapakita sa mga pahayagan ay malayo na sa binata na minahal niya sa Batangas. Ang kanyang tagumpay ay hindi nalinis ng pawis at pagod, kundi nabalutan ng mga alingasgas ng korupsyon. Ang mga proyekto niya ay sinasabing puno ng suhol, ng mga kompromiso sa kalidad, at ng mga transaksyong hindi malinaw. Ang mga blueprint na dating simbolo ng kanyang pangarap ay naging mapa ng kanyang pagkalugmok sa kasakiman. Si Isabela ang naging mastermind sa likod ng kanyang mga madilim na plano, ang boses na bumubulong ng ambisyon at kapangyarihan, habang unting nilalamon si Marco ng kanyang sariling uhaw sa kayamanan. Sa mata ng mundo, si Marco ay isang Diyos ang arkitektura, ngunit sa likod ng kurtina, siya ay isang kaluluwang unting nilalamon ang kanyang sariling uhaw sa kapangyarihan, aspera. Sa bawat balita na naririnig niya tungkol kay Marco, wala nang kirot sa puso ni Lilia. Ang dating sakit ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa at isang matinding pasasalamat. Salamat na hindi siya nanatili sa mundong iyon, sa mundong puno ng huwad na kaligayahan, kung saan ang tagumpay ay nasusukat sa kapal ng bulsa at dami ng kapangyarihan. Ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kayamanan, kundi sa laki ng kanyang puso, sa pagmamahal ng kanyang anak, at sa init ng komunidad na kanyang pinili. Ang kusina ni Lilia ay hindi lang isang kainan. Ito ay isang testamento ng kanyang pagbangon, isang simbolo ng tunay na tagumpay na binuo sa pagmamahal, iyaga, at karangalan. Ang Quiapo, na minsay naging kanyang kalungan, ay naging kanyang pundasyon, kung saan ang kanyang mga pangarap
ay nabuo hindi sa kasakiman, kundi sa pag-asa at pag-ibig. Sa kabilang dako ng Maynila, malayo, sa mapanglaw na ingay ng Quiapo, sa mga maningning na tore ng Makati, si Marco ay nasa tugatog ng kanyang tagumpay. Ang pangalan niya ay isang ingay sa mundo ng arkitektura. Marco de la Vega, ang henyo na kayang bumuo ng mga pangarap mula sa semento at bakal, ang lading bukang-bibig ng mga pahayagan at magasin. Ang kanyang kumpanya, ang de la Vega Architects, na pinatatakbo niya kasama si Isabela, ay naging simbolo ng karangyaan at makabagong disenyo. Ang kanilang mga proyekto ay hindi lamang mga gusali, ang mga ito ay mga landmark, mga simbolo ng kapangyarihan at prestiyo mula sa mga mararanyang kondominium hanggang sa mga makabagong sentro ng pamimili sa Ang buhay ni Marco ay naging isang walang katapusang selebrasyon. Mga hapunan sa mga 5-star restaurants, mga paglalakbay sa iba't ibang bansa sakay ng private jets, at mga exclusive parties kung saan siya ang sentro ng atensyon. Si Isabela, na ngayon ay kanyang asawa sa mata ng lipunan, kahit hindi sila kailanman nagpakasal ng legal, tiyak kinilala na silang asawa ng mga kasamahan at media, ay laging nasa tabi niya, isang perpektong kapares sa kanilang pag-akyat. Siya ay maganda, matikas, at may kislap sa mata na tila kayang gumawa ng ginto mula sa kahit anong bagay. Sila ay ang power couple ng Makati, ang larawan ng kung ano ang dapat maging buhay ng isang matagumpay na tao. Ngunit sa likod ng lahat ng kinang at karanyaan, unting lumalalim ang dilim sa kaluluwa ni Marco. Ang mga pangako niya kay Lila ng magiging pinakamatagumpay na arkitekto ay natupad, ngunit sa anong halaga? Ang kanyang mga matatayog na pangarap na magtatayo ng mga gusaling makakatulong sa tao ay napalitan ng uhaw sa pera at kapangyarihan. Si Isabela ang naging kanyang musa, ngunit higit pa rito, siya ang naging kanyang ahas sa paraiso. Siya ang bumulong ng mga ideya ng mas mabilis na pagyaman ng paggawa ng mga shortcut, ang paglapit sa mga politiko at mga maimpluwensyang tao na kayang magpadulas ng mga permit at proyekto. Marco, ang galing mo. Bakit ka pa magpapakahirap sa maliit na proyekto kung kaya mong magpapatayo ng isang buong syudad sa isang iglap? Ang madalas na sabi ni Isabela habang hinahaplos ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Ang mundong ito ay para sa mga matatalinaw, sa mga marunong kumilos. Hindi para sa mga bobong naniniwala sa prinsipyo. Sa simula, may kaunting pagtutol si Marco. Naaalala pa niya ang kanyang mga pangarap sa Batangas, ang kanyang pangako sa kanyang sarili na bubuo siya ng mga gusaling magbibigay dignidad sa mga tao. Ngunit ang bawat pagtutol ay tila nawawala sa bawat papuri ni Isabela, sa bawat check na lumalaki ang halaga. Ang kanyang moral compass ay unting nawala na halinahan ng isang walang katapusang gutom para sa mas marami. Mula sa mga maliit na kickbacks, naging mga malawakang suhol sa mga opisyal ng gobyerno. Mula sa paggamit ng mas murang materyales, naging pagkompromiso sa kalidad ng buong istruktura. Ang mga gusali niya ay matatayog sa panlabas, ngunit nabubulok sa loob, tulad ng kanyang kaluluwa. Ang dating Marco, na may pangarap na magbigay ng serbisyo, ay naging isang taong walang pakiramdam na ang tanging layunin ay ang makinabang. Kahit pa sa kapahamakan ng iba, may mga panahong sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang munting tinig sa kanyang kalooban ang nagpapaalala sa kanya kay Leah at Andres. May gabi na nagising siya mula sa masamang panaginip kung saan nakita niya ang mukha ni Leah na puno ng luha o ang munting mukha ni Andres na umiiyak.
Ngunit mabilis niya itong ipinapagpag. Kahinaan lang yan, bulong niya sa sarili habang yumayakap kay Isabela. Ang kahapon ay kahapon, at ang kinabukasan ay ang narito. Ang pinakamalaking proyekto ng De la Vega Architects ay ang Grand Manila Tower, isang controversial na skyscraper na ipinagmamalaki bilang simbolo ng pag-unlad ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng bilyong piso at kinasangkutan ng maraming politiko at maimpluwensyang negosyante. Sa likod ng mga magagang blueprint at mga press conference, nakatago ang isang malaking kasaysayan ng korupsyon. Mula sa pagpasa ng mga permit na hindi dumaan sa tamang proseso, hanggang sa paggamit ng standard na materials para makatipid at mas lumaki ang profit. Si Marco, sa ilalim ng impluwensya ni Isabela, ang naging mastermind sa likod ng mga deal na ito. Tumating ang araw na hindi nila inaasahan. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Marco sa kanyang maranyang penthouse, pinapanood ang isang report sa balita. Ang ulat ay tungkol sa isang whistleblower na naglanta ng mga iligal na transaksyon sa ilalim ng Grand Manila Tower Project. Sa simula, hindi niya ito masyadong pinansin. Marami na siyang nalusutang problema at ang mga backdoor deals ay parte na ng kanilang negosyo. Ngunit ng unting lumabas ang mga pangalan, ang kanyang puso ay tila bumagsak. Ang pangalan niya at ng De la Vega Architects ay nasa headline. Ang sumunod na mga linggo ay naging impyerno. Mga investigasyon, mga pagdinig sa Senado, pang-raid sa opisina. Si Marco ay nagulantang. Sa simula, pilit niya itong tinatago, pinapanatili ang kanyang kumbusur. Ngunit ang ebidensya ay napakatindi at ang mga pagtatago ay unting nabubunyag. At doon, ipinakita ni Isabela ang kanyang tunay na kulay. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinubukan ni Marco na kausapin siya, naglaho si Isabela. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Marco, at ang kanyang pinto ay sarado. Nang huli siyang makausap ni Marco sa pamamagitan ng kanyang abogado, ang mga salita ni Isabela ay parang yelo. Marco, kailangan mong magpakalalaki. Kailangan mong panindigan ang iyong ginawa. Ako at ang aking mga kasosyo ay wala ng kinalaman dito. Hindi ko kayang isakripisyo ang aking pangalan at ang aking kinabukasan para sa iyong kapabayaan. Nang mga sandaling iyon, parang bumagsak ang buong mundo ni Marco. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang itinayo, ay nawala sa isang iglap. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya, ay siya ring nagtulak sa kanya sa bangin. Siya ang ginawang scapegoat, ang tanging may pananagutan sa lahat ng krimen. Isang umaga, habang iisa si Marco, sa kanyang opisinang ngayon ay sira na ang reputasyon, dumating ang mga pulis. Walang aalinlangan, inilagay ang posas sa kanyang mga kamay. Ang mga flash ng kamera, ang mga sigaw ng mga reporter, ang paghuhusga sa mga mata ng mga taong minsan siyang hinangaan lahat, ay bumulusok sa kanya. Siya ay ipinabilanggo. Ang mga taon sa kulungan ay ang pinakamahabang panahon sa buhay ni Marco. Mula sa mga masasarap na pagkain at mamahaling alak, naging tuyo at lugaw ang kanyang pagkain. Mula sa malambot na kamar at mamahaling kulitina, naging matigas na semento ang kanyang higaan at ang rehas ng kulungan ang kanyang bintana. Ang kanyang suit ay napalitan ng uniform ng preso at ang kanyang malinis na mukha ay napuno ng balbas at kunot. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang isip
ay laging ginugulo ng mga alaala. Sa bawat araw sa kulungan, bunting nagsimulang mag-isip si Marco. Nagsimula niyang tanungin ang kanyang sarili, ano ang nangyari? Bakit? Bakit niya ipinagpalit ang lahat? Sa gitna ng kanyang kalungkutan, bumalik sa kanyang isip ang mukha ni Lilia, ang kanyang ngiti, ang init ng kanyang adobo, ang katahimikan ng Batangas. Naaalala niya ang munting mukha ni Andres, ang kanyang sariling anak na kailanman ay hindi niya nakilala. Ang pagnanais na maging pinakamatagumpay ay naging isang sumpa. Ang pagnanais na maging mayaman ay naging isang dahilan ng kanyang pagkalugmok. Sa loob ng kulungan, napagtando niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay, ang pagtalikod sa tunay na pagmamahal at pamilya para sa huwag na kinang ng mundo. Ang bawat sandali ng pagdurusa ay naging isang paglilinis sa kanyang kaluluwa, isang pag-unawa sa lahat ng kanyang kasalanan. Wala na ang Marco na mapagmataas, mayabang, at walang pakiramdam. Ang naiwan ay isang sirang tao, puno ng pagsisisi at pangungulila. Nang siya ay lumabas sa kulungan, siya ay hindi na ang dating Marco. Payat, may mahabang balbas, at may mga mata na puno ng malalim na kalungkutan. Walang naghihintay sa kanya. Walang pamilya. Walang kaibigan. Walang Isabela. Ang kanyang pangalan ay naging isang bahagi ng mga nakaraang isyu ng pahayagan, isang paalala ng isang iskandalo. Siya ay isang pariya, isang taong itinakwe ng lipunan. Wala siyang pupuntahan. Wala siyang pera. Ang taning alam niyang gawin ay maglakad ng walang patutunguhan tulad ni Lilia noon. Ngunit ngayon, siya ang nawawala, siya ang nag-iisa. Ang mga mata ng mga tao ay tila naghuhusga sa kanya. Ang mga bulong ay tila bumubulong ng kanyang nakaraang kasalanan. Minsan, nakikita niya ang mga gusaling itinayo niya, matatayob at mayabang. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila tumatawa sa kanya. Ang mga matatayob na gusali ay naging monumento ng kanyang pagkabigo. Napadpad siya sa mga lansangan, namamalimos ng pagkain. Ang dating arkitekto na nagtatayo ng mga milyong gusali ay ngayon ay isang pulubi na humihingi ng kaunting bayad. Ang lamig ng gabi, ang gutom, ang pagod, lahat ay pamilyar na sa kanya. Ito ang buhay na minsan niyang sinira, ang buhay na minsan niyang tinakasan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sa gitna ng kanyang paghahanap ng pagkain, may isang kainan na laging nakakakuha ng kanyang pansin. Isang chain ng mga restaurant, malinis, maganda, at naging puno ng tao. Ang pangalan nito ay kusina ni Lilia. Sa tuwing nakikita niya ang pangalan na iyon, may kirot sa kanyang puso. Ang pangalan ng babaeng minsan niyang sinaktan, ang babaeng minsan niyang ipinagtabuyan. Ang sarap ng kanyang adobo ay lading bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit sino nga ba siya para lumapit? Ano ang karapatan niya? Siya ay isang durog na lalaki, isang anino ng kanyang dating sarili, isang multo na laging dinadalaw ng kanyang nakaraan. Hanggang sa araw na yon, sa harap ng kusina ni Lilia sa Makati, sa gitna ng matinding ulan, habang nagkubli siya sa ilalim ng tolda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa loob, sa mainit at masaganang tanawin, sa isang batang lalaki na nakaupo, na tila pamilya ang mukha. Ito ang kanyang kinabukasan, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kaparusahan, ang kanyang pag-asa na naghintay sa kanya sa loob ng bahay na minsan niyang sinira. Ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay bilang isang pulubi
at ang simula ng isang bagong kabanata ng kanyang pag-iisip, ng kanyang pagsisisi, at ng kanyang paghahanap ng kapatawaran. Ang naglalakihang tunog ng basag na plato ay tila isang palatandaan ng pagkalabo ng nakaraan. Nabiglang bumalik upang gupuin ang kasalukuyan. Sa loob ng kusina ni Lilia, ang katahimikan ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa bawat isa. Ang mga mata ni Andres ay naniningkit sa pagitan ng pagkaawa at matinding puot. Ang taong iyon, ang kanyang ama, ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang ina, ay naroon, isang patpatin, kuskusing anyo, na tila hiningan na ng lahat ng kanyang dignidad. Ang pakiramdam ng kahihiyan para sa kanyang ina ay naghalo sa isang hindi mapigilang galit, isang pagnanais na ipagtanggol ang babaeng nagbuwis ng lahat para sa kanya. Nanay, anong ginagawa niya rito? Ang tanong ni Andres, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkaalarma at matinding galit, habang mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Lilia. Naramdaman niya ang panginginig sa kamay ng kanyang ina, ngunit nakita rin niya ang kakaibang kalmado sa mga mata nito. Ito ang kalmadong dinala ng matinding pagsubok, ang sakit na matagal nang inilibing, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Si Lilia, matapos ang unang sandali ng pagkabigla, ay dahang binitawan ang basag na plato. Sa isang igdilap, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, ang maligayang Batangas, ang mapait na Maynila, ang mga pangako ni Marco, ang kanyang pagtalikod. Ngunit kasama ng mga alaala, dumating din ang kaalamang minsan na siyang nakaligtas sa bangungot na yon. Hindi na siya ang Lilyang durog, kundi ang Lilyang matibay na nagtayo ng kanyang imperyo mula sa abo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Marco, ngunit walang galit, tanging isang malalim na kalungkutan at pag-unawa. Andres, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahinang, ngunit malinaw. Huwag. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na sumaklaw sa naglalagablab na galit ni Andres. Ngunit ang kanyang loob ay patuloy pa rin nagpuputok. Paano niya hahayaan ang taong ito na makatapak muli sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan na matagal nilang pinaghirapan? Si Marco, na nakaupo pa rin sa upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng luha, ay dahang yumuko. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, anging mga hikbi na halos hindi marinig. Ang kanyang dating matikas na tindig ay napalitan ng isang anyong wasak na tila naghihingalo. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng malalim na pagsisisi, isang bigat na tila dinadala niya sa kanyang mga balikat sa loob ng maraming taon. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi sa salita, kundi sa bawat patak ng luha, sa bawat pagyuko ng kanyang ulo. Anong gusto niya, nanay? Pulong ni Andres, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Gusto niya ba ng awa? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo? Hindi niya deserve iyon. Dahang lumapit si Lila sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Marco. Nagpakuha siya ng isang upuan at naupo sa tapat ni Marco. Ganoon din ang ginawa ni Andres, na tila binabantayan ang bawat galaw ng kanyang ama. Ang mga mata ni Marco ay unting itinaas, naghahanap ng anuman, kahit maliit na bahid ng galit o puot sa mga mata ni Lilia. Ngunit ang nakita niya ay tanging pagkaawa. Isang awa na mas masakit pa sa anumang galit. Marco, ang simula ni Lilia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding otoridad. Anong
nagdala sa'yo rito. Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib at humarap siya kay Lilia. Lilia, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Ang kanyang tinig ay nanininig, halos hindi marinig. Alam kong wala akong karapatan. Wala akong mukhang maihaharap sa inyo. Pero, siya kayong tingnan. Ang sarap ng adobo mo. Naalala ko ang Batangas. Sa bawat salita ni Marco, tila may tumutusok sa puso ni Andres. Ang Batangas, ang adobo, ang mga alaala na matagal nang pinilit kalimutan. Ang galit ay muling bumalik sa kanya. Patawad. Matapos ang lahat ng ginawa mo sa nanay ko. Matapos mo kaming iwanan sa ere. Matapos mong piliin ang ibang babae at ang pera. Patawad. Hindi namin kailangan ng patawad mo. Ang kailangan mo ay ang parusang deserve mo. Andres. Binalaan ni Lilia. Ang kanyang tinig ay mas matigas. Tiningnan niya si Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ngunit mayroon ding matinding pagnanais na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang puso. Anak, ang galit ay parang laso. Hindi ito nagpapahira sa taong kinainisan mo, kundi sa sarili mo. Sa loob ng maraming taon, naging preso ako ng galit. Ngunit pinili kong palayain ang sarili ko. Hindi para kay Marco, kundi para sa'yo. Para sa kinabukasan natin. Lumapit si Lilia kay Andres, hinawakan ng kanyang mga kamay, at tiningnan siya sa mata. Hindi ko nakalimutan ang sakit, anak. Hindi. Ngunit natuto akong bumangon. Natuto akong magpatawad. Hindi para kalimutan ang kanyang kasalanan, kundi para hindi na ito maging bahagi ng buhay ko. Para malaya akong lumipad, malaya kang mamuhay nang walang pasanin. Ang hantuman niya ngayon ay sapat na parusa na para sa kanya. Tiningnan ni Andres si Marco na ngayon ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng mas maraming luha. Ang galit sa puso ni Andres ay hindi naglaho ng buo. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay tila nagbukas ng isang maliit na bintana sa kanyang kaluluwa. Ang hantuman ni Marco ay isang malungkot na katotohanan. Ang dating Marco na mayaman at matagumpay, na ngayon ay isang pulubi, ay isang buhay na patunay ng kanyang mga pagkakamali. May awa, may lungkot, ngunit ang galit ay hindi pa rin bumibitaw ng lubusan. Pero, nanay, hindi ba't may karapatan tayong magalit? Tanong ni Andres, ang kanyang boses ay nanginginig. May karapatan tayo, anak. Sagot ni Lilia habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit may karapatan din tayong pumili kung paano tayo react. Kung ipagpapatuloy natin ang galit, tayo rin ang magiging preso. Hindi ito ang gusto ko para sa'yo, Andres. Ikaw ang aking asa, ang aking kinabukasan. Gusto kong malaya ka. Pumalik si Lilia kay Marco. Marco, sabi niya, ang kanyang tinig ay may pagkabigo. Ang lahat ng ginawa mo sa akin, hindi ko makakalimutan. Ngunit ang galit ko sa iyo ay matagal nang naglaho. Pinalitan ito ng awa at pag-unawa. Kung bakit ka nagpakita ngayon, hindi ko alam. Ngunit alam kong hindi na kita kayang balikan. Hindi na tayo pamilya, ngunit hindi ko rin kayang pabayaan kang tuluyan. Nagulat si Marco sa mga salita ni Lilia. Hindi siya humingi ng awa, hindi siya humingi ng tulong, ngunit naroon pa rin ang kabaitan sa puso ni Lilia. Tiningnan ni Lilia si Andres, at sa mga mata niya,
mayroong isang tahimik na pakiusap. Napabuntong, hininga si Andres. Sa huli, hindi niya kayang kalabanin ang puso ng kanyang ina. Hindi niya kayang kalabanin ang kanyang sariling konsensya. Ang pag-unawa sa aral ng kanyang ina ay dahang gumapang sa kanyang puso. May ipagagawa kami sa'yo. Ang simula ni Andres, ang kanyang boses, ay mas malumanay na ngayon. Ngunit mayroon pa ring isang matibay na paninindigan. Hindi ito para ibalik ang dati mong buhay. Hindi ito para magkaroon ka ng pera. Ito ay para magkaroon ka ng pagkakataon na makatulong, na makabawi sa mga taong nangangailangan. Ang mga mata ni Marco ay tila nabuhayan. Anuman, Andres. Anuman. Tuon sa Quiapo, ang patuloy ni Andres, mayroon kaming foundation na tinutulungan ang mga mahihirap, ang mga bata na nangangailangan ng edukasyon, ang mga matatanda na walang makain. Gusto naming maging bahagi ka ng proyektong iyon. Ikaw, na dating arkitekto, ay maaring gamitin ang iyong talento upang makatulong sa pagpaplano ng mga silid, aralan, ang mga bahay para sa mga walang tirahan, ng mga center para sa mga nangangailangan. Hindi ka magkakaroon ng pera, hindi ka magkakaroon ng posisyon. Magtatrabaho ka bilang isang voluntaryo, bilang isang tapat na mamamayan na gustong bumawi. Ang mga salita ni Andres ay parang isang bagong pag-asa para kay Marco. Ito ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang pagkakataon na makahanap ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat at pag-asa. Salamat. Salamat sa inyo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Salamat sa pagkakataon. Mula sa araw na iyon, ang buhay ni Marco ay nagbago. Hindi na siya isang pulubi na nagpapalaboy sa lansangan. Sa Quiapo, sa piling ng mga taong minsan niyang sinaktan at sa piling ng komunidad na itinayo ni Lilia, natagpuan niya ang isang bagong kahulugan. Siya ay nagtrabaho ng buong puso, nagplano ng mga maliit na istruktura para sa mga mahihirap, tumulong sa pag-aayos ng mga bubong ng mga bahay na nasira at nagbigay ng kanyang oras sa mga bata. Tinuturuan sila ng mga simpleng drawing at design. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa paghawak ng mga mamahaling blueprint, ay ngayon ay humahawak na ng mga simpleng lapis at papel, ngunit ang bawat guhit niya ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi siya naghangad ng anumang kapalit, tanging ang kapayapaan sa kanyang kalooban at ang pagkakataon na makabawi. Sa bawat ngiti ng mga batang natutulungan niya, sa bawat pasasalamat ng mga matatandang kanyang inaalagaan, unting bumalik ang kanyang kaluluwa. Hindi kailanman nagkaroon ng formal na kapatawaran mula kay Lilia at Andres, ngunit ang kanilang pagtanggap sa kanyang pagnanais na bumawi ay sapat na. Ang kusina ni Lilia ay patuloy na lumago, hindi lamang sa Makati kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, ng pagpupunyagi, at ng tunay na lasa ng pagmamahal. Si Andres ay naging isang matagumpay na arkitekto na bumuo ng mga gusaling may puso, mga istrukturang nagbibigay dignidad sa mga tao. Ngunit sa lahat ng kanyang tagumpay, hindi niya kailanman nakalimutan ang aral ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, malaya sa mga pasanin ng nakaraan, at handang harapin ang kinabukasan ng may buong pag-asa. Si Lilia, na ngayon ay mas matikas at mas marangal, ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin sa sigla, ang kanyang ngiti ay nakakahawa, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kalalakan.
Siya ang buhay na patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan, na ang komunidad ay may matinding kapangyarihan, at na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa laki ng puso at sa kakayahang magpatawad. Sa Quiapo, sa gitna ng ingay at buhay, patuloy na nagtatrabaho si Marco. Ang kanyang buhok ay maputi na, ang kanyang mukha ay puno ng kunot, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kapayapaan. Wala na ang dating Marco na uhaw sa kapangyarihan at pera. Ang naiwan ay isang taong may kapakumbabaan na natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay sa paglilingkod sa iba. Sa huli, hindi niya nakamit ang pangarap ng kayamanan at karangalan. Ngunit nakamit niya ang mas mahalaga, ang kapayapaan ng kaluluwa at isang huling pagkakataon upang bumawi kahit pa sa isang maliit, ngunit makabuluhang paraan. Ang kanyang paglalakbay ay isang testamento na ang buhay ay may kakayahang magbigay ng mga lawang pagkakataon, hindi para sa muling pag-akyat sa tuktok, kundi para sa muling paghahanap ng sarili sa pinakamababang dako.